Hello, hello, hello! Welcome at ito ang aking review sa LEGO Minecraft set, The Abandoned Village. Ang set number nito ay 21190 at may retail price ito noon na $45 o may katumbas na mahigit kumulang 2,500 peso. Ang official release date nito ay noong August 1st, 2022. Meron itong 422 Lego pieces, kasama na dito ang 4 na Minecraft characters at 3 dito ay minifigures at isang brick build mob. I have to say, nagustuhan ko tong design ng box. Very noticeable ang set information. Meron din extra smokes effect itong campfire dito. Very nice touch. Meron din portrait ang Black Cat dito. Ganon din sa gilid ng box. Pero sa side na ito, wala. Dito sa taas, makikita mo ang 1:1 na actual na sukat ng minifigure. Sa likod ay ang full showcase ng set na ito. Merong info dito na rebuild the village, isang concept ng set na ito. Very funny to see para sa akin na nasusunog itong zombie na ito. Gamit ba itong torch na ito? Hindi ko pa nasubukan gawin yan sa game. Masubukan nga minsan. Anyway, ang unang minifigure sa set na ito ay ang Zombie Hunter. Itong kulay na ito ay dark pink at ang kanyang skin tone naman ay dark nougat. Meron itong dark azure blue eyes at meron itong dark red lips. Very simple lang naman ang kanyang torso design. Meron itong silver strap na merong yellow accent o parang orange accent din yun. Meron din itong parang mga battle damage or scratches. At dito naman sa likod ay meron itong parang sword scabbard. Itong sword case na to ay meron siyang accent ng yellow at parang dark brown ito. Meron din itong black hands pero unfortunately wala pa rin itong print sa kanyang arms at sa kanyang legs. At ang partner accessory nito ay isang steel sword. Very nice minifig para sa akin. Ang next minifigs naman ay ang mga zombie or zombie villager. Pareho lang itong zombie villager na to. Ang pinagkaiba lang nila ay meron itong straw hat. Pero parehos na pareho ang kanilang design. Meron din silang parang battle damage or scratches sa kanilang mga torso. Meron ditong parang silver accent ng kanilang belt. Ganon din, wala rin silang arm printing sa leg printing. Very nice na mayroong dark green color sa kanilang ilong. Kung i-compare mo to sa regular zombie, meron itong dark red na mata. I wish lang sana itong print na ito ay dito nakalagay sa kanyang hips. Parang hindi siya mukhang naka-highways. Pero andyan na yan eh. Ito pala yung kanilang accessory na hat. So pwede mo silang ilipat dyan o pagpalitin. Gustong gusto ko tong zombie villager na to. Ang nag-iisang brick build mob naman sa set na ito ay isang Black Cat. Ito ay napakasimpleng build lamang at meron itong hinge para magalaw mo ang kanyang buntot. Pwede mo rin itong igalaw kasi ito ay curve. Curve yung plate na yan. Very simple Black Cat. So sa mga naghahanap ng Black Cat, meron dito sa set na ito. Going over naman sa set build, ito ang Abandoned Taiga Village. Meron ditong zombie house, meron ditong crafting area, meron ditong pumpkin area, meron ditong archery, at meron ditong player campsite. So ito ang player campsite. Ito ay decorated ng torch, flower, merong furnace dito, meron ditong crafting table, meron din ditong stone block, at 2 candle at meron ding player bed. At sa ilalim naman ay merong hidden door. So itong hidden door na to, pwede mo siyang gamitin sa play feature ng set na ito. At ito naman ang archery. Itong archery na to ay merong torch, meron flower, meron ditong 2 stair at isang cobblestone block at meron ditong built-in na scarecrow. Gustong gusto ko itong printed na carved pumpkin head na to. Very nice. At pwede mo ring i-move itong arms ng scarecrow. Ang sumunod na section naman ay ang pumpkin farm. Meron ditong 3 non-printed melon. Sad to say, hindi sila printed. Meron ditong melon na plants. Ito yung kanyang growing stage. Meron din ditong 2 torch, merong spider web, at ang magandang highlights dito sa area na ito ay ang mossy cobblestone na ito. Yan. Itong paggamit ng white plates na to ay para sa akin ay very very nice kasi kung titingnan mo mabuti, na-emphasize yung pagka-transparent ng water. So para sa akin, very nice touch yan. So ito naman ang crafting area. Ito ay isang maliit na shed na merong blast furnace. Meron din ditong mossy cobblestone. Meron din ditong spider web at meron ditong armor stand na merong diamond helmet at chest plate. Meron din ditong fire effects pero hindi ko alam kung bakit may fire effects dito. Promise, di ko talaga maiisip kung paano na-generate yung fire dito. Pero for representation, looks cool.
So para sa akin, ang main attraction ng set na to ay itong abandoned house. Gustong gusto ko itong build ng abandoned house. Very solid ang design nito para sa akin. Saka mukha siyang blocky. May pagka Minecraft feel talaga siya. So meron ditong dalawang composter. Meron ditong dalawang carved pumpkin. Meron din ditong tatlong spider web. Kung titingnan mo sa gilid, meron ditong fence, yung pinaka-stand niya. Meron din ditong window. Itong dalawang jumper na to ay nagsisilbing takip ng bintana. Sa game naman, ang representation nito ay yung trapdoors. Small details, may makikita ka rin ditong parang bintana. Very nice, kahit hindi ka pansin-pansin, pero very nice details. Pwede mo ring itaas ito. Napakadaling tanggalin. Ito yung kanyang build style. At sa loob ay merong grindstone. So madali lang itong buksan kasi dalawa lang yung pinaka-knobs niya. At ito ay puro clear plates na. Kaya madali lang siyang ibalik. Very nice build para sa akin. Saka, to be honest talaga, very blacky siya. Lalo na yung bubong. Itong roof niya very blacky kaya nagustuhan ko. Pag nilagyan mo to ng tiles, ng smooth tiles, mas lalong gaganda to. So ito ang abandoned house. Overall, this set is absolutely amazing para sa akin. Another great set to showcase yung survival mode ng game. Meron ditong section ng player na nagre-ready para sa pag-grade. Merong crafting table at furnace para sa steel sword. Meron ding bed para sa iyong spawn point. So after mong ma-defeat itong mga zombie, you can claim the village para maging base mo. So kagaya sa game, pwede mo tong gawing base. At dito sa set na to, meron silang binigay na door para sa bahay. Pwede mong tanggalin ito. At dito mo ilalagay yung pinto. Ganyan. At pwede mo ilagay dito sa loob na yung crafting table, pwede mo ilagay dito yung furnace at yung bed. Pwede mo ring ilagay sa tabi yung pinaka light source mo. Ito yung candles. So, ito yung pinaka fruit ng labor mo after mong ma-defeat yung mga zombie. Which is very nice at nagustuhan ko tong concept na ito at naisip nilang gawin dito. Ito yung pinaka-itsura ng abandoned house. Pag ginawa mo siyang player base, pwede mong iikot na lang to. Kung ayaw mo nang tanggalin din natin to, pwede mo ring ikot to. Kung ayaw mo ng carved pumpkin. So, ganyan yung itsura ng player base pag after mo maklaim. Anyway, thank you so much for watching. Please consider helping this channel. Like, share, subscribe for more LEGO reviews. Hanggang sa muli at peace!